Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang balitang pambansa. Ating ngang matutunghayan sa channel nito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Alam. Alright, Reaction TV Base nagbabalik. Reaction. Napakaganda po naman pag-uusapan natin yung mga reaction ha. Mantakin ninyo, Palace Executive wants troll armies penalize. Troll armies penalize? Aba, baka naman tinitira nyo yung sarili nyo yan. Sino bang may troll armies? Yan po ang pag-uusapan natin ngayong mga reaction. Sino ang may troll armies? Bobong Marcos! Sino may troll armies? Huwag nyo naman tirahin yung sarili nyo. Di ba mga ka-reaction? Troll armies? O pakinggan natin to mga ka-reaction ha. By the way, alam po ba ninyo ng mga dilawan, yung mga kumakain na suka? Di ko alam pala na maka-BBM na sila ngayon. Oo, itong si Claire. Di ba? Sino ba nakakalam na dating dilawan? Hindi. Ano yan? Loyalista yan? Okay. O pakinggan po natin to ha. You were so passionate in addressing the issue of fake information coming from the Dutertes. Saan nanggagaling yung hugot na yan? Wala kasi siyang ebidensya, Christian eh. Ilang beses na siyang nagpaiba-iba ng salita. Okay, saan ba? Una, anong unang intriga niya? Adik? Bangag? That's the first. After he told that, Wala siyang ebidensya, sigurado ka? Oy Claire, fake news ka ba? Wala daw ebidensya. PIDEA nga di ba? Yung record ng PIDEA, sinabi na nga ni Agent Morales eh. Alam po ba ninyo itong si Claire? Oy Claire! Anong fake news? Sinong fake news ngayon? Ikaw o yung... Tingnan mo tong Claire Castro na to. Wala daw ebidensya. Ayan si Cathy Binag o. Kausap mo si Cathy Binag. Hindi pa ebidensya si Cathy Binag? Gustong patirahin ni Palak. Tumira na nga si Cathy Binag, di ba? Hindi lang niya nagustuhan. Ano pang ebidensya ang gusto mong gawin? Tingnan mo nga yung pangiwi-ngiwi yan. Oy Claire, hindi mo ba nakikita yung amo mo minsan tumatabing yung mukha niya? Sa tingin mo hindi pa ebidensya yon? Wala daw ebidensya na nagdudurog si Bobong Marcos. Sino nagsabing walang ebidensya? O sige, tuloy natin. during the first Maisog rally, nagkaroon siya ng press conference. Sinabi niya, wala siyang sinasabi. At walang record sa PIDEA. Otherwise, nilabas na. Walang video. Yan sabi niya. Lahat naman ang sinasabi ng Pangulong Duterte, yung mga sarcastic statement niya, at siniseryoso mo, Claire. Yung mga sarcastic na ng Pangulong Duterte, na mga pronouncement niya, mantakin mo, itong si Claire Castro, ay siniseryoso niya. Hoy Claire, ano bang ginagawa mo sa buhay mo? Di ba mga ka-reaction? Wala daw ebidensya. Walang ebidensya, talaga walang ebidensya, Claire. Di ba?
Walang ebidensya. Yan si Cathy B na kausapin mo. O, di ba? Sinong fake news ngayon, Claire? Sinong fake news ngayon? Lalabanan daw nila yung fake news tsaka mga trolls. Kung may video, dapat lumabas na yan. Galing sa kanya yon. Tapos the next rally ulit, yun na naman yung issue niya. Tapos mukhang nakalimutan niya, sinabi niya, the following press con, sinabi niya, wala ako sinasabing dyan, hindi ko sasabihin niya sa Pangulo. Alam po ba ninyo si Claire Castro? Ano, tanungin lang kita, Madam Claire Castro, ha? Yung bang utak mo ay libilado? tanong lang, di ba pag gumagawa ka ng bahay may libil? Minsan, pag hindi libil yung bahay, tatabingin ganun. O di ba dapat libil yan, libil? Yung bang utak mo, Madam Claire, libil? Tanong lang ha, ako hindi ko sinasabing hindi ka libil ang utak mo. Tsaka kailanman hindi kita minura, putang ina, hindi ko sinabing putang ina ka. Nagmumura lang ako sa sitwasyon. Pero wala akong sinasabing, putang ina ka, Claire, gaga ka, Claire, animal ka, Claire, wala akong sinasabing ganyan. Wala akong sinasabing ganyan, ha. Baka sabihin, nagmumura ka, reaction TV base, minumura mo ako. Hindi kita minumura, Claire, ha. Huwag ka lang ganyan, yung walang ebidensya. Di ba, follicle test? Ayaw! Hindi inuutusan ng taong bayan yan. Nagdidima ng taong bayan dahil yan ay pinapasahod natin. Alam nga naman ako, may trabahador ako. Driver halimbawa. Siya yung nagdadrive. Pwede bang pa-drug test ka? Kasi diskumpiyado ako sa mga kilos mo eh. Ayaw mo magpa-drug test? O, tatanggalin kita. Di ba mga ka-reaction? Sino ba nagpapasahod sa inyo lahat dyan, Claire? Ha? Nagpapasahod sa si Bobong Marcos? Hindi, Claire. Nagpapasahod sa mga taong bayan. Ha? Huwag ka masyadong asta-asta na matalino dyan. Alam na ng taong bayan kung ano yung kapasidad ng utak mo, ha? So, how can we believe in him? O, hindi mo naman kailangan maniwala sa Pangulong Duterte. O ngayon, pag pipiliin kita, maniniwala ka sa isang bangago o sa isang lawyer. O, di ba? Dapat isa lang. Kung may ebidensya ka, then show it. Iba, Pinakita na nga may ebidensya eh. Sinabi na nga ni Agent Morales, di ba, according kay RG Agent Morales, dun sa ebidensya, nandun pa si Maricel Soriano. Di ba, ano pang ebidensya ang gusto mo doon? Galing PIDEA si Agent Morales. paano kung pa iba-iba ka na sinasabi? O para ka na nagiging makakalimutin? O, di ba? Papakita ko sa iyo, ha, Claire, ha? Na ikaw ay makakalimutin din, ha? Ano po sabi ni Claire? Kung pa iba-iba daw kayo na sinasabi para makakalimutin ka, o teka lang, Claire, ha? Papakita ko sa iyo yung sinasabi mo para hindi ka makakalimutin. Ipapaalala ko lang sa iyo para hindi ka makakalimutin, Claire, ha? Palas, exequans, troll, armies, penalize. O mamaya natin pag-usapan yan, mga ka-reaction. Ipapakita ko muna kay Claire Castro para sabihin niyang hindi siya makakalimutin. Naaalala mo ba to, Claire Castro? Papalabas ko, ha? Analyze nga natin si PBBM. Oh. Ano ang nakita niya kay Larry Gadon, kay Secretary Larry Gadon, para i-appoint siya as advisor for poverty alleviation? Anong meron? Ano ang meron siya para gumawa pa ng posisyon, bagong posisyon? O sinong tinitira mo dyan? Si Bobong Marcos, Claire? Alam mo, Claire, sasabihin ko sa'yo, isa kang vlogger. Bagay sa'yo, vlogger. Kung ako lang humingi ng advice sa akin si Bobong Marcos, gagawin kanyang undersecretary, sabihin ko sa kanya, gawin mo siya oversecretary. Sabi siya matalino eh. O, pakinggan mo to, Claire, ha? At anong meron siya? I-analyze nga natin si PBBM. O, analyze natin. Ano ang nakita? Sabi niya, i-analyze nga natin si PBBM. Dito, tinitira mo pa si PBBM, eh, no? O, sige, huwag kang makakalimutin, Claire, ha? Analyze nga natin si PBBM. Tapos si Claire Castro biglang bumaligtad. Naging loyalista ngayon. Di ba? Money, money, money. Money, money, money. Pera, pera, pera. Pera, pera, pera. Ganun ba, Claire?
No, ang nakita niya kay Larry Gadon, kay Secretary Larry Gadon, para i-appoint siya as advisor for poverty alleviation. Anong meron? Ano ang meron siya para gumawa pa ng posisyon, bagong posisyon? At anong meron siya para paggastusan siya ng gobyerno, di ba? Na wala sa iba at wala pa sa ibang departamento na pwedeng gawin. Diba? Ang nakakataka part na ganito, ilan na ba ang advisor ni Pangulong Marcos maliban sa mga sekretaris niya? Ibig bang sabihin nito, partner? Ayoko kasi maging nega, partner. Di ba pag sobrang dami mong advisor, para lumalabas, wala ka talagang alam. Di ba? Ang dami mong advisor, tapos may secretary ka pa, tapos may UC ka pa, may ASI ka pa, and everything. Kulang pa ba para ma-alleviate yung poverty? Di ba? Sinabihan po niya si BBM na parang walang alam. Tama ba yung narinig ko, Claire? Di ba, pakinggan natin, BBM, tignan mo to, tinitira ka niya dati. Tapos kinain niya yung suka niya. Sasabihin niya ngayon, napakatalino ni BBM. Napakadaming alam ni BBM. Huwag niyong ismuli si BBM. Hoy, Claire, pakinggan mo to, ha? Nega, partner. Di ba pag sobrang dami, ilan na ba ang advisor ni Pangulong Marcos maliban sa mga sekretaris niya? Ibig bang sabihin nito, partner? Ayoko kasi maging nega, partner. Di ba pag sobrang dami mong advisor, para lumalabas, wala ka talagang alam. Di ba? Di ba? Hoy, Claire, di ba makakalimutin ka, Claire, bigla-bigla nakalimutan mo tong pagbanat mo kay Bobong Marcos, Di ba? Di ba tinitira niya si Bobong Marcos dito? Isusumbong kita kay Bobong Marcos. Tatawagin ko nga si Bobong Marcos. Sana yung telepono ko. Hello? PBBM. Si Reaction TV to. Hindi mo ko kaaway, ha? Hindi mo ko kaaway. Sabi ni Claire Castro, kapag daw napakarami mong mga advisor at napakarami mong mga sekretary ba, ay para bang ibig sabihin nun wala kang alam. Yun ang sinabi niya, ulitin ko, ha, pakinggan mo. Pakinggan mo, ha. Bobo Marcos, makinig ka, ha, pakinggan mo. Mga sekretaris niya. Ibig bang sabihin nito, partner? Ayoko kasi maging nega, partner. Di ba pag sobrang dami mong advisor, para lumalabas, wala ka talagang alam. Di ba? Di ba? Narinig mo yun, Bobong Marcos? Naku. Malupit. Sige, bye-bye na. Panoorin mo na lang ang video na ito. Bye-bye, okay? Ingat ka dyan, ha. Walang bugbugan. Okay, share na share niyo yung goods, yung good items, share niyo diyan, okay? Basta share lang kayo mag-asawa yung good items. Okay? Good items, ibig sabihin yung pagkain, lobster, ganun. Babay na. Mahaba pa yung kwentuhan natin, hindi naman interesado. Anyway, mga ka-reaction, tingnan po ninyo itong tao na to, ha. Tinitira niya si Bobong Marcos. Walang alam. Walang alam si Bobong Marcos, ha. Susumbong kita, Claire. Wala stick ka, Claire. Tandaan mo, Claire, tandaan mo, pero hindi kita minumura. Hindi ko sinasabing putangina ka, hindi ko sinasabing gaga ka, hindi ko sinasabing animal ka, hindi ko sinasabi yan. Nagmumura ako in general yung sitwasyon. Baka sabi mo, nagmumura si Reaction DBBS, minumura niya ako, hindi ako nagmumura. Tsaka, naman, babae ka, hindi kita mumurahin, di ba? Kahit pa paano, gentle dog ako, di ba? Yung mga ka-reaction ito, pakinggan po ninyo mga ka-reaction. Ito, meron pa dito, huwag kayong mag-alala, meron pa tayong ipapaalala kay Claire. Si Claire, yung, hindi yan. Ito po mga ka-reaction, ipapaalala ko lang kay Claire to, ito, okay? Claire, makinig ka, huwag kang babaligtad, bumabaligtad ka na naman Nagsi-69 ka huwag ganyan. Kung ayaw mo si Bobong Marcos noon, dapat ayaw mo rin siya ngayon. Diba, pakinggan natin to, mamaya ipapaalala ko sa iyo lahat ng mga bagay-bagay, Ito parang kahapon yata siya na interview. Nito because yung palay, iniisip ko na yung supply natin pag nag-El Nino talaga. Mag-i-import na naman tayo. Siyempre bumagyo, partner, di ba? Ang daming nasarantang pananim. Ito lang Tapos sinabi niya, ano kaya ang gagawin? Anong gagawin natin? Partner, DA siya, saka president. Pero ganun kasi parang namutawi sa kanya na we do not know ano lang gagawin.
In the first place, dapat alam mo. Worst comes to worst, dapat alam paano strategy. Oo. Tapos parang binanggit niya na, nako, magkakaroon naman tayo ng importation partner. So alam mo yun, parang nagbabadya na naman ng importasyon. Pero yun nga, sabi niya, parang sa Vietnam daw, parang mahihirapan ng bumili, ganyan-ganyan mamasa. Can you see, partner? Kung a-analyze mo yung word ng Pangulo natin, tayo na dating magaling sa pagtatanim, di ba? Oo. Exporter tayo dati ng bigas. Ngayon, Oo. mahihirapan na rin tayong mag-import Oo. dahil yung iba mukhang kukulangin din. Sana tayo kukuha na yan, partner? Sarili mo, hindi mo masustain, di ba, yung needs, yung bansa natin mismo. Ba't kasi nga, Oo. ang tanong natin, Pangulo ka na po, Oo. bakit nga kailangan na sa DA ka pa? Oo, kasi baka hindi niya na ito natututukan ng husto, partner. Kaya nakakalusot ang ganitong klaseng mga irregularidad. Tingin Di ko, ba? partner, Oo. tingin ko hindi na dapat yung DA. Ha? Hindi na dapat DA. Ano? DI. Anong, bakit? Department of Importation. Anak ka ng po. Anak ka ng po. Anak ka ng po. Di ba mga ka-reaction ang pagbanat po ni Claire Castro noong panahon hindi pa siya anong tawag diyan, tinatawag na Undersecretary Claire Castro, ang vlogger ng Malacanang. Tanginang yan, no? Vlogger ng Malacanang yan, no? Hindi ko sinabing putangin na ka, Claire, hindi ko sinabi yan. Iba yun, yung tangina, ibig sabihin yung sitwasyon ng ating bansa. Di ba mga ka-reaction, mantakin mo yan. Ito, Claire, makinig ka, vlogger Claire. Si vlogger Claire naman. Makinig ka dito. Pakinggan muna kita. You were so passionate in addressing the issue of fake information coming from the Dutertes. Saan nanggagaling yung hugot na yan? Wala kasi siyang ebidensya, Christian eh. Ilang beses na siyang nagpaiba-iba ng salita. Okay, saan ba? Anong unang intriga niya? Adik? Bangag? Vlogger na vlogger ang dating yung Claire. Malupit ka pa sa akin pag ganyan. Anyway mga ka-reaction, yan po si vlogger Claire. Ganyan po kalupit si vlogger Claire. Ayan po pakinggan po natin yan, vlogger Claire. Ganyan po kalupit si vlogger Claire. Makinig ka dito. 2016 pa malayo pa tayo. Sabi daw po ng Malacanang, anong sabi ng Malacanang, vlogger Claire? Ayan. Palace Exec 1 Trolls Armies Penalize. Pakinggan mo to, vlogger Claire, para maliwanagan yung kukote mo. Meron pa ba? Wala na? Nag-start talaga ito dahil noong 2016 nagpo-protesta tayo, wala tayong makuha na oras sa ABS, wala tayong makuha sa Channel 7, wala tayong makuha sa Inquirer, wala tayong makuha sa Philstar, binabanat-banatan tayo ng Rappler. Sabi ko, the only option that we have is social media. Kaya June kami nag-concentrate. Kaya nag-hire ako ng libo-libo na troll army. Narinig mo yun, vlogger Claire? Nag-hire yung amo mo na libu-libong troll armies. Tapos sasabihin mo, Palace Execs wants troll armies penalize. O iunahin mo yung mga troll armies ni Bobong Marcos. O kaya yung mga Duterte, walang troll armies yan. Ako, trolls. Trolls. Ito naman, vlogger Claire, gusto mo mamatay na yung bayaran eh. O, di ba? Ako, kakasahan kita. O, sinong bayaran sa atin dalawa ngayon? O, di ba, vlogger ka? Sino nagbabayad sa'yo? Yung gobyerno? Si Bobong Marcos? Si Palaka? Si Samba? Sino nagbabayad sa'yo? Ibig sabihin, vlogger kang bayaran ngayon. Nagbablog ka sa Malacanang, may sahod ka. Eh di vlogger kang bayaran. Ako wala akong sahod eh. Baka naman vlogger Claire Kahit konti lang, pan-Jollibee lang naman. Wala stick. Kahit bigyan mo pa ako ng pan-Jollibee, hindi ko kukunin yan.
Dahil alam ko galing sa kaban ng bayan, wag na. Di ba mga ka-reaction? Oy, Vlogger Claire, anong masasabi mo ngayon? Na yan palang... yan palang amo mo mayroong troll armies. Tapos sasabihin mo, Vlogger Claire, Palace XX, wants troll armies penalized. Unahin mo yung sarili mo, troll armies ka ba? Tanong lang. Tanungin mo muna yung sarili mo, unahin mo yung sarili mo. Troll armies ba ako? Sabi mo sa sarili mo, Vlogger Claire, yes or no? Ganun lang, huwag ka magpapaliwanag. Hindi, huwag ka magpaliwanag. Yes or no lang. Di po ba mga ka-reaction? Nakakahiya yan. Mantakin mo mismong boss mo, meron troll army. So, pag nga natin. Banatan tayo ng Rappler. Sabi ko, the only option that we have is social media. Kaya doon kami nag-concentrate. Kaya nag-hire ako ng libo-libo na troll army. Libo-libo na troll armies, tapos sasabihin mo, gusto nyo i-penalize yung troll armies? O harapin mo muna yung taong yan. Sabi mo, hoy boss, BBBM, wait a minute, kaping mainit, wait a minute. Igupin ko muna yung kape ko. Asan yung mga troll armies mo, unahin natin penalize. Sasabihin siya ni Bobong Marcos, ikaw Claire, umuwi ka na. Bakit pati yung mga troll armies namin pinakikilam mo? Uwe! Walastik po itong si Claire, ano? Ang galing, ano? Ang galing! Nakikiusap po ako na dalhin po ninyo yung buong slate ng PDP Laban. Kasi po kailangan natin ang pipigil para hindi matanggal ang Vice President. Lahat po ng ayaw, lahat po ng gustong manatili ang Vice President, lahat po kayo'y hinahamon namin. Dalhin po nyo lahat ang PDP Laban. Yan lamang po ang paraan para pigilin ang maitim na balakin ng kabilang team na tanggalin ang Vice President Sara Duterte. Maraming salamat po. Magkano po ang 1 kilong bigas ngayon? Hindi ko po marinig ang sagot nyo. Magkano po? 53 pesos? Number yata yan ni Pastor Kibuloy. Mura po ba ang singil ng kuryente sa ating bansa ngayon? Mura po ba ang presyo ng mga pangunahing bilihin ngayon? Mura po ba ang presyo ng pagkain ngayon? Murang-mura po ba ang pagpapagamot ngayon? Wala nang mura? Mapapamura ka talaga? Mga kababayan, maraming salamat po sa inyong mainit na pagtanggap sa hapong ito. Galing pa po kami sa Davao City at hindi pa po ako nakakauwi dahil
napagsabihan kami na naghihintay po ang ating mga kababayan dito sa Calamba. Hindi naman po pwede na hindi namin kayo tagpuin ngayon. Baka mamaya magtampo kayo sa amin. Bakit po imbes na maging mura ang mga bilihin, ang pagkain, ang kuryente at lahat ng bagay na kailangan ng mamamayan para sa mabuhay ay wala nang tigil ang pagtaas? Bakit po kaya? Dahil po sa malalang katiwalian at korupsyon sa ating bansa. Lubog na po ang ating bansa sa korupsyon. Meron nga pong nagpadala sa akin ng isang litrato sa Viber. Meron pong isang flood control project. Hindi pa po dumarating ang baha. Wala pa pong tubig. Nagiba na po yung project. Kaya nakalagay po dun sa kanyang minota, flood control project, sabi niya. 80% lupa, plus 15% simento, plus 5% bakal, equals pera. Napakahirap po talaga. Ngayon po, darating na naman po ang mga kandidato, kumakandidato bilang senador sa kabilang kampo. Lalapit silang lahat sa inyo para sa ganon ay humingi na inyong mahalagang tulong upang sila'y muling mailuklok sa kanilang mga pwesto. Hindi ba ninyo itatanong sa kanila, bakit po kayo lumalapit na naman sa amin? Samantalang yung tungkulin po na ipinangako ninyo sa amin maraming panahon nang nakararaan, ay wala namang natupad. Yung pangako po ninyo na magandang buhay, na mailagay niyo po kami sa magandang kalagayan, nasaan na po yun? Lalapit sila sa inyo, meron daladalang konting ayuda. Ang tawag po nila dyan sa mga ayuda, akap, AX, tupad, at kung ano-ano pa. Ipagpalagay na po natin ang matatanggap ng bawat isa. Ngayong nalalapit po ang eleksyon ay 10,000 piso. 10,000. Kapag dinivide nyo po yung 10,000 sa 365, ibig sabihin, sa loob ng isang taon, meron kayong makukwentang amount dyan. Ano man ang makwenta nyo, i-divide nyo uli by 6. Sapagkat ang termino ng isang senador ay 6 na taon. Katapos-tapusan ang makukwenta ninyo dyan, 5 piso isang araw, katumbas ng ibibigay nilang 10,000 sa inyo sa loob ng panahon na sila ay uupo sa Senado. 5 piso po. 5 piso katapat ng 2 hopya o kaya 2 candy. Yan po ba ang inaasahan ng bawat isang mamamayang Pilipino? Yan po ba ang ipinapangako nilang pagsisilbi sa inyo? Lalapit sila sa inyo, iaabot ang konting pera, mapaligaya ko,
mapaligaya siguro kayo, baka wala pang isang araw eh. Baka lahating araw lang, wala na yung binigay nila. Ang katapat po nun sa loob ng 6 na taon, 5 piso isang araw. Sa harap ng napakamahal na bilihin na sa araw-araw ay nagiging hamon sa bawat isang Pilipino. Maawa po kayo sa ating bansa. Maawa kayo sa inyong pamilya. Huwag kayong papayag na insultuhin kayo. Ang Pilipino ay merong dangal. Ang Pilipino, hindi niya ipagpapalit ang kanyang dangal. Ayaw ng Pilipino ang ayuda. Alam po ninyo ang ayuda, kailangan lamang po natin yan sa panahon ng krisis. Nasunugan, tulungan mo. Nabagyo, nabaha, tulungan mo. Yan ang ugaling Pilipino. Pero kaya siya pupunta, dala-dala yung ayuda sa'yo. Para sa ganon, ay malinlang kanya. Para sa ganon, sa kinang ng perang dala-dala niya, baka sakaling ikaw ay maiiligaw niya. Binabayaran niya ang boto mo. Huwag po ninyong ipagbibili ang kinabukasan ng inyong pamilya. Ang Pilipino po, kahit mahirap ang kanyang buhay, ang gusto niya, ang gusto ng Pilipino, bigyan mo siya ng pagkakataong makapagtrabaho. Yun ang gusto ng Pilipino. Ang Pilipino ay merong karangalan. Ganun po ang dapat ninyong gawin. Meron kayong pagpipilian. 2 teams lamang ito. Yung team namin po, Team Suka. Tinawag po kaming nagbebenta at bumibili ng suka. Huwag po kayong magagalit doon. Pabayaan nyo na po yun. Okay lamang po yan. Kasi po kung sa dalaga, kagaya po ng napakaraming dalaga nakikita ko ngayon, ang gaganda pa. Kapag ang dalaga may asim, komplimento po yun. Ang Team Suka ay may asim. Yung kabila, umasim na. Umasim na. Isimplify na lamang po natin ang issue, mga kababayan. Gawin nating simple ang pinag-uusapan. Iboboto nyo ba yung team na silang may kagagawan kung bakit napakataas ng presyo ng lahat ng bilihin? Iboboto ba yung team na silang may kagagawan kung bakit lubog na sa katiwalian at korupsyon ng ating bansa? Pati pera po ng PhilHealth, kinulimbat na. Pati pera ng PDIC, kinulimbat na. Pati pera ng 2 bangko na ang kanilang gawain ay palaguin ang ekonomiya ng bansang ito, kinulimbat din. At inilagay nila ang mga perang yan sa mga proyekto na silang ang kikita. Yan po ba ang team na iboboto ninyo? Yung team na yan din ang may kagagawan kung bakit na-impeach ang Vice President. Gusto nyo ba yung team? Yung team na gustong tanggalin ang Vice President?
Wala pong kasalanan ang Vice President. Ako po ay kasama sa House of Representatives. Ang kalabang ko po ay napakarami. Napakarami nila. Ngunit sinasabi ko sa kanila, mali ang batayan ninyo. Mali pati proseso na ginamit ninyo. Walang kasalanan ang Vice President. Yang team na yan ang gumawa ng paraan para sa ganun ma-impeach ang Vice President. At kapag ka yung team na yan ay nanalo uli, tuloy-tuloy na nilang tatanggalin ng Vice President. Alalahanin po ninyo mga kababayan, ang ating pangalawang Pangulo Sara Duterte ay inihalal ng mahigit 32 milyong Pilipino. Ang bawat isa sa inyo ay kasama doon sa bumoto sa kanya. Yung kapangyarihan na ibinigay ninyo sa Vice President, basta-basta na lang nilang tatanggalin. Yun po yung team na lalapit uli sa inyo. Sila po uli ang lalapit sa inyo. Lalapit na nagmamagandang puso. Ewan ko naman kung papansinin nyo pa. Yung Team Suka, sila lamang ang nakakaalam kung paano i-address ang lahat ng hamon na kinakaharap ng ating bansa. Ang Team Suka na nandito sa inyong harapan ngayon, sila lamang ang magtatanggol sa kapalaran ng Vice President. Wala na iba. Sa sandaling makahanap sila ng 16 na senador sa susunod na Kongreso, sa susunod na Senado, matatanggal po ang ating Vice President. Yan po ang kanilang gustong gawin. Kaya ang gusto po nila, 12-0. 12-0 daw po. Walang mananalo isa man sa PDP laban. Yun ang kanilang gusto. Sapagkat gusto nilang siguruhin na matatanggal ang Vice President. Papayag po ba kayo na mangyari ito? Ang PDP laban po, sila lamang ang merong kakayahan ay pagtanggol at pigilin ang kanilang mga balakin. Mahalin po natin ang Pilipinas. Sagipin natin ang ating bansa. Kilala na po ninyo kung sino-sino yung mga kandidato sa kabilang team. Kilala na po ninyo, hindi ba? Pabalik-balik na lang. Pabalik-balik. Yung karamihan sa kanila nakabalik na ng ilang beses. 2, 3, hanggang 4 na beses na nakabalik sa Senado. Ano ang kanilang mukha na iharap sa inyo? Anong mukha ang iharap sa inyo? Kailangan po ninyo silang tanungin. Paglapit po, ang totoo niyan, hindi po sila lumalapit ng personal. Ang ginagamit nila television, ang ginagamit nila radyo, mga tarpulin, kung ano-ano, sapagkat nahihiya sila na lumapit sa inyo. Sapagkat titingnan nyo sila sa kanilang mga mata, hindi sila makakatingin sa inyo.
Ngunit ang PDP laban, sila po, titingnan kayo straight in the eye. Nung ako po ay naimbita sa isang organisasyon ng mga scientist, ang pangalan po ng kanilang organization ay Filipino Scientist Society. Nung kanilang 81st founding anniversary, ako po ay pumunta sa kanila sapagkat inimbitahan din po akong makapagsalita sa harap nila. Napakarami po pala nilang naimbento ng mga gamit na mahalaga at nagagamit po ng bawat isang Pilipino. Baka hindi po ninyo alam, yung Filipino Inventor Society, sila po ang nakaimbento ng karaoke. Sila rin ang nakaimbento ng yoyo. Pilipino pala. Sila po yung nakaimbento rin ng bamboo incubator. Nakaimbento rin po sila nung unsinkable portable boat. Mahalagang mga bagay po yan. At saka isang napakamahalagang pandikit na ginagamit sa ating mga barko. Meron din po silang naimbentong 3-in-1 jeepney. Pati pala yung banana ketchup. Sila pala ang nakaimbento. Tinanong ko po sila bago ako umalis. Napakarami po pala ninyong nagawang imbensyon para sa ating mga mamayang Pilipino. Bakit nakalimutan po ninyo ang isa sa pinakamahalaga, lalong-lalo na po sa panahon ng eleksyon? Kasi po ako, sa dami po ng mga kumakandidato, nahihirapan po yung ating mga mamamayan na pumili. Yung iba po kasi naililigaw sapagkat may dadalang kung ano-ano. Yung katangian po, mahirap pong sukatin. Kung ano lang karanasan, kung ano ang eksperyensya, nahihirapan po ang ating mga botante. Pero kung naka-invento po kayo ng isang aparato na ilalagay po natin sa harapan ng COMELEC doon sa Intramuros, simpleng-simple lang po ang gagawin nun. Lahat po ng kumakandidatong mga senador, padaanin po natin sa aparato. Parang yung mga scanner na kapag kayo po ay maglalakbay sa ibang bansa, dumadaan po kayo sa isang scanner. Yung luggage po ninyo, pararaanin nyo po sa isang makina at tutunog-tunog yan kung meron pong ayaw na dalhin. Pati po kayo may lagusan po na talagang malinis na malinis ang katawan ninyo na kayo'y makalalagpas dyan sa mekanismo na yan. Ang sabi ko, kung kayo po'y nakaimbento ng aparatong katulad nun, lahat po ng kandidatong senador, dadaan po dyan. Kapag ka tumunog at nagkulay pula, disqualified. Hindi pwede. Hindi ka pwedeng magsilbi. Wala kang gagawing mabuti sa mamamayang Pilipino. O di napakadali po. Alam po ninyo, pag lahat po ng senador ay pinadaan doon, hindi ko po alam kung merong papasa doon sa kabilang team. Sa PDP laban, lahat po nung siyam, makadadaan po doon. Nakikiusap po ako na dalhin po ninyo yung buong
slate ng PDP laban. Kasi po kailangan natin ang pipigil para hindi matanggal ang Vice President. Lahat po ng ayaw, lahat po ng gustong manatili ang Vice President, lahat po kayo'y hinahamon namin. Dalhin po nyo lahat ang PDP laban. Yan lamang po ang paraan para pigilin ang maitim na balakin ng kabilang team na tanggalin ang Vice President Sara Duterte. Maraming salamat po. At sana po makabalik ako rito sa lugar na ito. Sana makabalik po ako sa lugar na ito. Hahalikan ko kayong lahat. Makabalik lamang ako bilang ganap na senador ng ating republika. Maraming salamat po. Ipaglalaban ang kapakanan ng masa. Huwag ka matakot, Marcoleta ang pag-asa. Hey, Marcoleta! Tapang na talino ang tinig sundata sa inyong balota. Gantay Marcoleta! Nalaban para sa bayan, si Marcoleta ay walang inuurungan. Kampante, ikay dante, sa Senado siya ay kailangan. Ipapatingay sa mali si Marcoleta, ipaglalaban ang kapakanan ng masa. Huwag ka matakot, Marcoleta ang pag-asa. Hey, Marcoleta! Marcoleta, Marcoleta sa Senado, Marcoleta sa Number 38, Congressman Rodante Marcoleta. Marcoleta sa inyo magseservisyo, nalalagot ang mga mapamabuso. Marcoleta sa Senado, di ba mahilig sa mali si Marcoleta? Ipaglalaban ang kapakanan ng masa. Huwag kang matakot, Marcoleta ang pag-asa. Hey, Marcoleta! Ipapatinag sa mali si Marcoleta, ipaglalaban ang kapakanan ng masa. Huwag kang matakot, Marcoleta ang pag-asa. Hey, Marcoleta! Marcoleta ang pag-asa. Marcoleta sa Senado. Marcoleta sa Senado. Marcoleta sa Senado. Maraming salamat. Number 38, Congressman Rodante Marcoleta, pagka-senador sa ilalim pa rin po ng PDP laban.